Nako, ito na. Meron na palang isa na undersecretarying mukhang nagpayaman daw sa pwesto talaga ang tinanggal na ni Pangulong Marcos. Kaugnay nga po sa kampanya, kaugnay pa rin sa issue ng flood control program o project. Isa po sa bagong senador na dating congressman ang nagsabi na talagang merong kinalaman itong undersecretary ito. Hindi man pinangalanan kasi nasa Pangulo na, ayaw pangunahan ng Pangulo, pero dapat lang daw kung tanggalin kasi isa ho sa pinakamayaman daw pong undersecretary. Eh paano yung mama niya? Nanlit-lit lang ng sweldo ng government official. Talaga naman, oh. Nagkilala na ni PBBM ang mga nasa likod ng umano'y flood control project scam sa bansa. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Tulfo na isang mataas na opisyal ng DPWH ang inalis sa pwesto at nilipat na sa kasagsagan ng investigasyon kasunod ng SONA ng Pangulo. Hindi pa pinapangalanan ng opisyal, pero isinalarawan nito ni Tulfo na pinakamayamang undersecretary sa buong mundo. Wow. Mayroon din anyang 35 House Representatives ang tukoy ng mga kontraktor ng mga proyekto ng pamahalaan at pinauubayan na niya sa DPWH at Malacanang na sila'y pangalanan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na pinusunod ng So, ng Pangulo. Palakpakan Sabi pa. ni Sen. Erwin, kasama sa napuna ng Pangulo ang mga flood control project sa isang island province sa Region 4B o Mimaropa na pinaglaanan ng bilyon-bilyong pisong pondo pero mistulang lalong binaha ang lugar. Bago pa ang SONA ng Pangulo, nagsagawa na ng consultative meeting si Tulfo sa Palawan, kasunod ng naranasang malawakang pagbaha noong Pebrero. Dito nalaman ni Tulfo na ang mga dating daluyan ng tubig gaya ng mga creek sa Puerto Princesa, tinayuan na ng mga bahay o gusali. Nabatid na naitayo ito nang walang building permit mula sa City Engineering Office at may ilan namang kumuha lang nang maitayo na ang mga istruktura. I'm sorry to say this, but I am frustrated. We will conduct an investigation on this matter. Senate inquiry po on this. Ang mga waterways na tinayo po ng bahay. I'll be calling for immediate investigation on this matter para po ma-resolve ito once and for all. Nakatakda pang schedule ng Senado ang resolusyon ni Sen. Erwin na investigasyon sa malawakang pagbaha sa Palawan para sa agenda. Dexter Caribe, Thank you. Yan na. Sa balitang yan, o yan, kita nyo. Talaga hong lahat ng traditional media na ating mga kasama sa iba-ibang network ay yan ang tinututukang balita kasi hindi nga biro yan. At panahon na talaga kasi yan, pera ng taong bayan kasi ito yung nakakalungkot. Ang daming mahirap ang buhay, maraming binabaha, maraming nasirang bahay at gamit sa bahay. Napakahirap magpundar ng mga gamit at bahay, di ba? Sa hirap ng buhay ngayon. Tapos pasisira lang. Dahil pala sa baha. Kaya binaha dahil nawawala yung project. Garapal ito. So si Senador Erwin Tulfo po yung nagsasabi na ibig sabihin kilala niya yung tinanggal na Public Works Undersecretary. Sabi naman ng Pangulo, basta makumpleto niya, ipapublish yan. Tapos inisal, may sinasabi, sige, Senador Tulfo, na mayroong 35 congressman. Wow! Eh dati siya congressman, so kilala niya yan. Ay ako, may kilala akong congressman, talaga hong AAA contractor. Saka naman nakakita ng congressman, contractor. At malaking contractor. Noong araw pa yon, wala pa ho sa kongreso, contractor na. Madadamay ba yon? Kung sino yan, alam na ninyo. Malalaman natin. Ayaw kong pangunahan. Pagkahugan niya ng mga pangalan, ayaw natin pangunahan ng Pangulo. Kasi sabi ni Pangulong Marcos, kinuha na niya ang listahan, nasa kanya na ang listahan, inisal na listahan, pero marami pang darating, at kanya daw ipapublish ito. So, ang ipapublish, ang lalabas sa media ng mga pangalan ng kontraktor at mga politiko at mga taga-gobyerno, yan po yung under investigation. Sila po yung pagdududahan na nakinabang sa pera ng bayan. Bilyon ang pinag-uusapan dito. Kaya tayo binabaha. Hindi lang ho sa Metro Manila may baha. Marami mga probinsya. Yung sinasabi nga ni Senador Tulfo na walang permit pero bakit nagkaroon ng bahay, building? Trabaho yan. Problema yan ng local. Mayor po. City Engineer's Office at saka Mayor, Governor, may pananagutan din yan. Kung bakit nawawala yung ilog, nawawala yung estero, pinagtatayo ng bahay, subdivision at kung ano. At yung project ay hindi na magamit, hindi maitayo kasi wala namang paglagyan. Pero may pundong inilabas. Ganong kagarapal sila. Talagang notorious. Kakaiba ho talaga ito.
Nakakalungkot dahil sa dami nga po ng mahihirap na Pilipino. Tapos ganito ang nangyayari. At hindi lang naman sa gobyernong ito nangyari ito. Ang ang Marcos nga lang po ang may lakas ng loob na i-expose ito sa kanyang zona. Dahil pag ulat sa bayan, nag-report na siya sa bayan, nagsumbong na siya sa bayan, ang sigaw nga niya at panawagan niya, mahiya naman kayo. So matindi po yan. Pagka laman ng zona, ang issue tungkol sa korupsyon, ibig sabihin matinding problema yan na dapat ay gumalaw ang lahat ng kinaukulan. Kaya antabayan natin po ang mga pangalan ng lahat ng mga masasangkot. Ako naniniwala, mga dati at kasalukuyang senador, mga dati at kasalukuyang congressman, sabit yan. Hindi ko naman nilalahat. Sasabit at sasabit. Kasi nga po ang flood control project, napakadaling iswing yan. Napakadaling nakawing yung pera niyan. Dahil ang katwiran niya, binaha eh. Kaya tayo, may bagyo, kaya binaha. Pero kung matino ang project, kahit na may bagyo, hindi tayo babahain. Yun ang prinsipyo doon. Bakit mo nang gagawin yung project kung hindi mo naman kayang labanan yung darating na kalamidad? Yun po yun eh. So, maraming sabit. Public Works, Official, YOSEC, ASEC, Secretary, Director, Regional Director, Provincial Director, District Engineer, mga local executive, congressman at sa senador na mayroong pork barrel, insertion, mayroong identified na pondo galing sa kanila, kasama sa national budget. Marami po yan. Hindi biro yan. Matindi ito. So, antabayan po ninyo, tayo naman ay magbabantay. Wala naman tayong ibang interest dito kung hindi katotohanan at katarungan. Lagi naman ganon. Katotohanan at katarungan ang ating ipinaglalaban dahil mamamayang Pilipino ang may-ari ng pera. Mamamayang Pilipino ang biktima ng korupsyon. Mamamayang Pilipino ang laging kawawa. Okay? Dito sa nangyayari. Kaya dapat managot. Si Pangulong Marcos lang ang matapang na nagsalita ng ganito. Marami na naging presidente. Walang nagsabi ng ganyan. Na mahiya naman kayo. At yung pala, mga notorious talaga. Nasa harap niya. Nagpalakpakan pa. Standing ovation pa. Ay pala sila yung pinaparinggan ng Pangulo. At wala namang iba. Saan sila kumukuha ng kapal na mukha? Nagpalakpakan pa. Matapos sabihin sila ay involved sa korupsyon. Kaya nga sabi, mahiya naman kayo. Di ba kayo yung pinagpaparinggan ng Pangulo? Tinanong na nga ng Pangulo eh. Tinanong nga sa kanya ng interview eh. Yung po yung sinabing mahiya naman kayo tapos nagpalakpakan, bakit yan? Sabi, ba't sila pumalakpak eh? Ako nung nanonood ako, bakit sila nagpalakpakan? Dapat madismaya sila. Kasi alam na ng Pangulo yung korupsyon. Nagpalakpakan pa, parang tuwan-tuwa pa sila. O nagkukunwari lang silang walang kinalaman doon. Kalokohan yan. Again, hindi ko nilalahat. Maraming dati at kasalukuyang congressman. Marami at mga dati at kasalukuyang senador. Sasabit dito. Sasabit dito, maniwala kayo. Good luck, Mr. President. Pakulong mo ang lahat ng ito.